Isa pong magandang hapon sa inyong lahat. Samahan niyo po ako sa ating pong gagawing pag-aaral muli ng salita ng Diyos. Manalangin tayo, aming Ama. Kami po ay lumalapit sa iyo sa pangalan ni Jesus. Nagpapasalamat po kami sa iyong habag at kabutihan. Sa hapong ito na muli po ay maipapahayag ang mga salita mo. Dinadalangin ko po ang lahat ng manunood, lahat ng makikinig, lahat ng tatanggap, maniniwala, sasampalataya sa iyong mga salita. Pagpalain mo po sila, Panginoon. Sa sarili mong pamamaraan, ikaw nawa, Panginoon, ang kumilos sa kanila sa pangalan ni Jesus. Amen. Kahapon po ay sinimulan natin yung series tungkol po sa ang mga taong kahabag-habag sa harapan ng Panginoon. Kinuha po natin yan sa Gospel of Luke chapter 6, beginning verse 24 to 26. Inuna po natin yung verse 24 na kung saan ang pinronounce ng Panginoon na kahabag-habag ng mga tao ay yung mayayaman. Hindi po lahat ng mayaman, kundi yung mayayaman lamang po na wala pong personal na pakikipagrelasyon sa Diyos, yung mayayaman po na ang kanilang kinikilalang Diyos at tagapagligtas ay ang kanilang pera, ang lahat ng material na bagay na mayroon po sila, yung mayayaman po na talagang isolated na lang ang kanilang buhay sa pagpapayaman sa kanilang mga negosyo, na hindi po nakakaranas ng sense of urgency about the needs of their soul to have a personal relationship with Jesus Christ. Why? Because they're all quite busy doing things that is far from the will of God. Kaya nga po ang ending ng buhay ng mga tao pong nagpasasa sa buhay na ito, na hindi po naalala na magkaroon ng personal na pakikipagrelasyon sa Panginoon, hindi po naalalang may Diyos, hindi po naalalang tanggapin si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng kanilang buhay. Ang ending po ay kapighatian, ang ending po ay kalungkutan, ang ending po ay walang hanggang pagdurusa doon sa kanilang pupuntahan pag binawian po sila ng buhay. Mga kapatid sa Panginoon, unawain po natin ang bawat salita ng Diyos sapagkat tangi ang salita ng Diyos lamang po ang makakapagbigay sa atin ng enlightenment. At the same time, a word of encouragement for us to realize the sense of urgency of accepting Jesus Christ as our Lord and personal Savior. Because unless nagawin ho natin yun, hindi ho tayo ma-spare sa mga bagay na darating sa mga susunod na panahon na hindi ho natin kayang i-describe in just merely words. Kaya po, ngayon pong hapon ay dugtungan po natin yung pag-aaral natin. Sa series na ito, basahin po natin ang verse 25. Kahabag-habag kayong mga busog ngayon sapagkat kayo'y magugutom. So sino po ang pangalawang kahabag-habag aside from the people who are rich, yung mga mayayaman na walang relasyon sa Panginoon? Sila po yung unang kahabag-habag. Pangalawa po yung mga busog. Ito pong mga taong busog na ito ay nakakakain ng marami, kaya po sila nabubusog. Kaya sila nakakakain ng marami at nabubusog dahil sagana marahil sa material na bagay, maganda ang kanilang katatayuan sa buhay, at talagang kung ano po yung gusto nila ay nakakamit po nila. Kaya po, ang tinutukoy po ng Panginoong Jesucristo na pinronounce niya during His earthly ministry ay yung mga tao pong wala nang nakikita sa kanilang buhay, kundi ang mahalaga ay yung kanila pong sarili. Sila po ay kampante na po sa buhay, or sa English po ay meron po silang tinatawag na spirit of complacency. Mahirap po ang magkaroon ng ganung klase ng pag-uugali, mga kapatid, na kung ano yung buhay na meron ka ngayon, tama na sa iyo yun. Ayaw mo nang mag-explore, ayaw mo nang palawakin ang perspective mo, ayaw mo nang mag-improve, ayaw mo nang mag-entertain ng ibang ideas, ayaw mo nang tumanggap ng ibang opinion ng iba, kasi para sa iyo, ang magaling ay ang sarili mo, ang magaling ay ang buhay mo, ang magaling ay yung mga filosofiya mo sa buhay, ang magaling ay yung prinsipyong pinangahawakan nyo. Alam niyo po, mga kapatid, may mga tao po tayong nakakausap na ang sinasabi po nila, kahit wala akong relihiyon, kahit wala akong panahon na magsimba linggo-linggo, kahit hindi ako katulad ng iba na napaka-relihiyoso, ang mahalaga sa akin ay hindi ako gumagawa ng
ng mali, hindi ako nagkakasala. Ang mahalaga sa akin ay nandito lang ako sa bahay, hindi ako nang aargabyado ng iba. Mga minamahal na kapatid sa Panginoon, yun palang pong mga salita na nagpapatunay na nakatuon ka na lamang sa sarili mo, nakatuon ka na lamang sa mga prinsipyo mo sa buhay, at hindi ka nangangailangan ng kapwa mo, hindi ka nangangailangan ng opinyon ng iba. Yun po'y malaking kasalanan na. Yun lamang pong sabihin mo na hindi ka katulad ng iba ay kasalanan na po iyon. Yun pong sasabihin mo sa sarili mo na basta ang alam mo hindi ka gumagawa ng masama ay wala kang magiging problema. Kasalanan na po iyon, mga kapatid sa Panginoon. Kasi ang katotohanan po, dapat po ang tao marunong siyang makipagkapwa-tao. Dapat po ang isang taong nabubuhay sa mundo ay meron kang pagbubukas ng kaisipan mo sa mga idea na kung saan ay magbibigay ng improvement sa iyo as a person. Because unless na maging open po tayo sa idea po ng iba, hindi naman po tayo uunlad eh. Diba tayo po'y nagsimula na bata, pagkatapos pumasok po tayo ng eskwelahan. At nung tayo po'y nag-aral, nakatanggap po tayo ng maraming learnings, maraming ideas from our teachers, from our professors. So doon po nag-i-improve ang atin pong buhay. No? At kailan naman po ang tao ay nagkakaroon ng enlightenment when it comes to his spirituality? The moment po na ang tao ay nagiging bukas sa salita ng Panginoon. Kasi unless na ang tao po'y magkaroon ng bukas na kaisipan sa salita ng Panginoon, hindi naman po magsasalita sa iyo ang Diyos eh. Hindi ka naman magkakaroon ng kaisipan na mangangailangan ka ng Diyos sa buhay mo. Kaya po napakahalaga na huwag tingnan ng tao na ikaw ay maging kampante na lamang po sa buhay mo, na ang pinagmamagaling mo ay ang prinsipyo mo, ang pinagmamagaling mo ay ang buhay mo, nakampante ka na dahil ikaw ay mapera na, okay ka na dahil ikaw ay hindi nang aargabyado ng iba, ay ayos na yun, dahil ikaw ay isang tao na nakakain mo, nagagawa mo yung gusto mo, nabibili mo yung gusto mo, masaya ka, kung gusto mong kumain, nakakakain ka, gusto mong uminom, nakakapag-inom ka, kung gusto mong mag-video okay, nakakapag-video okay ka, sa sarili mong pamamaraan na wala kang iniistorbong iba. Mga minamahal na kapatid, lagi niyo pong tatandaan, kailangan ho natin na ibukas ang atin pong puso at kaisipan. Huwag po tayong matulad sa isang taong busog na kampante na lamang po siya sa kanyang buhay. Ibig sabihin, kontento po siya sa kung ano yung kanyang nararanasan. Kasi para sa kanya, kumpleto na siya. Hindi na niya kailangan ng ibang tao. Okay na siya, settled na siya. Hindi na siya nangangailangan ng spiritual nourishment or change sa kanyang buhay. No? Kasi siya ay busog na eh. Ang tao pong busog eh, talagang malakas po ang tiwala sa sarili niyan. Ang tao pong busog ay talagang nakafocus na lamang po sa kung ano ang meron po siya sa kanyang buhay. Pero lagi niyong tatandaan mga kapatid, meron pong bahagi ang tao na ang tanging makakapagbigay po ng kabusugan sa kanya ay ang Diyos. Sino po ang naglagay ng emptiness na yon sa atin pong buhay, ng deep longingness sa atin pong buhay? Walang iba kundi ang Diyos mismo. Kaya nga po kahit anong material na bagay ang makamit ng tao, kahit ano pong pagkain ang kainin ng tao sa daigdig na ito, kapag yan po ang tanging pinagtutuunan mo ng pansin sa buhay mo, mananatili po ang maliwanag na katotohanan na ikaw ay isang taong kahabag-habag pa rin sa harapan ng Panginoon. Bakit? Kasi binubusog mo ang pisikal mong kalalagayan, pero ang kaluluwa mo at espiritu hindi kayang busugin ng pagkain sa araw-araw na kinakain natin, mga kapatid. Bakit? Iba ang kinakain at pagkain ng ating kaluluwa at ng ating espiritu. And one of my main purpose on why I keep on preaching and sharing the word of God is for us to hear the normative divine message of the scriptures so that we're able to understand who God is. Because unless we truly understand who God is, hindi ho natin makikilala talaga at malalaman na kailangan natin siya sa ating buhay. Kaya huwag niyo pong sasabihin na okay ka na, settled ka na. Huwag niyo pong sasabihin na kumpleto na ang buhay mo, gayong wala ka namang relasyon sa Panginoon, wala ka namang pananampalataya sa Diyos. Kahit sabihin mo pang hindi ka gumagawa ng masama,
Hindi ka nangaargabyado ng iba. Kahit sabihin mong wala kang relihiyon, mga kapatid sa Panginoon, kailangan mo pa rin si Kristo. Kailangan mo pa rin tanggapin si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Kasi hindi po yung pagiging mabait ang magliligtas sa atin. Hindi po yung pagkilala mong matuwid ka sa sarili mo ang magliligtas sa atin. Hindi po yung anumang prinsipyo ang magliligtas sa atin. Ang magliligtas po sa atin ay kapag natutunan mo ang pananampalataya kay Jesus at tinanggap mo siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng iyong buhay. So ano pa po ang pakiramdam ng mga taong busog? Feeling secured na po sila. At dahil meron na po silang ganong klase ng pakiramdam, wala na po talaga. Sarado na sila sa opinyon ng iba. Naranasan na po nilang makamit ang lahat. Wala na pong pakialam. At the same time, sila po yung mga taong makasarili. Balikan natin yung pangalawa sa huli, yung sila po'y wala nang pakialam sa iba. Focus na lamang po sila sa kanilang ginagawa, focus na lamang po sila sa kung ano ang kanilang tinatamasa sa buhay na ito. Meron po akong biblical illustration dyan. Naalala ko po yung sinasabi po sa Gospel of Matthew chapter 4 verse 38 to 39. Sabi po ng Biblia, ang pagbabalik ng Panginoon ay, pangalawang pagbabalik po niya ay katulad po ng panahon ni Noah. Ano po ang gawain ng mga tao nung panahon ni Noah? Ang mga tao po ay nagsisikain, nagiinuman, nagsisipag-asawa. Tingnan niyo po yung kalalagayan na yun, mga kapatid. Bakit wala po silang sense of urgency about their spirituality? Bakit wala silang sense of urgency about eternity? About who God is? About the presence of God in their lives? About having change or put God first in their lives? Bakit wala po silang ganun, mga kapatid? Kasi meron po silang pinagtutuunan ng pansin. Ano po yung pinagtutuunan nila ng pansin? Yung makakapagbigay ng kabusugan sa kanila sa pisikal, kasiyahan sa kanilang katawang nabubulok, yung maranasan po nila yung sense of satisfaction according to their own interpretation or perspective. Kaya po, ang kalalagayan po ng mga tao ng panahon ni Noah, grabe. Hindi po nalilingid po sa ating kaalaman na maski ngayon, ganyan po ang kalalagayan ng community na meron po tayo. Paglabas mo ng bahay, umaga pa lang may makikita ka, nakaupo na sa tabing daan. Kainuman si kumpare, kainuman si kaibigan, mga nakatanggal pa ng damit pantaas, no? Tawanan, sigawan, kwentuhang walang lagot, no? Payabangan, no? Ganyan po ang buhay ng tao, no? Pagkatapos nilang malasing, magpapahinga, pag nagising na naman, iinom na naman, mga kapatid. Bakit? Kasi walang taros na pagsasaya ang kagustuhan po ng tao. Kasi gusto po nila laging mabusog, gusto po nilang maalis yung pagkalam ng kanilang sikmura, yung pangangati ng kanilang lalamunan, yung paghahanap ng kanilang laman, ay gusto po nilang magkaroon ng sense of satisfaction according to the ways of this world, no? That's why instead of having a personal relationship with Jesus Christ, wala po silang ganun. Wala silang panahon na kilalanin ang Diyos sa kanilang buhay. Nagsisikain, nagsisipag-inuman, nagsisipag-asawa. At ang sabi po ng Biblia, hanggang sa pumasok po sa daong si Noah, ganun ang gawi, ganun ang buhay ng mga tao. Kasi yun ang alam nila na makakapagbigay ng kabusugan sa kanila. Kaya sabi po ng Biblia, kahabag-habag kayong mga nagsasabing busog kayo ngayon, sapagkat darating ang araw magugutom kayo. Bakit? Kasi wala na pong inatupag ang tao kundi kumain, uminom, magsaya, magsipag-asawa. Mga minamahal na kapatid, anong sabi po ng Biblia? Nakapasok na't lahat si Noah sa daong, ganun pa rin ang ginagawa ng mga tao. Hanggang sa dumating po ang baha, di po namamalaya ng mga taong ito. Bakit? Sapagkat sila po ay abala, sila po ay focus, sila po ay hindi nila alintana yung darating na judgment. Why? Sapagkat they keep on doing things na talagang kasumpa-sumpa sa harapan ng Panginoon. Kaya mga minamahal na kapatid sa Panginoon, nawa po maging eye-opener ito sa atin. Na kung kayo po ay lasinggero, kung kayo po ay wala nang inatupag kundi kumain,
Wala na po kayong inatupag kundi ang mga makasanlibutang gawain. Dapat po, let's pause for a while and try to realize na ang buhay natin hindi natin hawak. There will be time of accountability na ikaw at ako'y haharap sa hukuman ng Panginoon. Maganda pong pagharap natin sa Panginoon. Alam mo sa sarili mo na ikaw ay tumanggap sa Panginoon at meron kang personal na pakikipagrelasyon sa Kanya. Kaibigan, kung ikaw ay alipin ng kasamaan, alipin ng makasanlibutang bagay, alipin ng sarili mo, alipin ng bisyo, ito na yung panahon. Ipabago mo ang buhay mo sa Panginoon. Isuko mo ang buhay mo kay Kristo sapagkat siya lang ang kahulugan, kabuluhan, at katiyakan ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kung kayo po ay napagpala sa ating pong video, paki-like na lang po, paki-share nyo na lang po ito upang marami po ang makapanood at mabigyan po natin ng karangalan at kaluwalhatian ng Panginoon. Bukas po ay kasunod po ito ng part 3 ng ginagawa po nating series sa ang mga taong kahabag-habag sa harapan ng Panginoon. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong Diyos.